Umabot na po sa 47 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index mula na magsimula ang tag-init. Pero ayon po sa Pag-asa, hindi pa yan sagad at posibleng tumindi pa ang init kaya dapat mag-ingat. Saksi si Dano Tingkungko. Pasimula pa lang ang tag-init kaya asahan pa ang mas maalinsangang panahon sa susunod na mga linggo. At ang pinakamainit na lugar ngayong araw, Alabat, Quezon, kung saan umabot sa 43 degrees Celsius ang heat index. Sunod naman ang San Jose, Occidental, Mindoro. Kung titignan ng datos mula nang ilabas ang heat index noong Marso, umabot sa 47 degrees Celsius sa Virac, Catanduanes noong March 31, 46 degrees Celsius sa Dumangas, Iloilo noong April 4, 44 degrees Celsius noong March 31 sa Catarman, Northern Samar, at Coron, Palawan sa 44 degrees Celsius noong March 1. Pero ano ba ang heat index at paano ito naiiba sa temperaturang nakapaskil sa mga weather forecast? Ayon sa Pag-asa, ang temperaturang binabanggit sa forecast ang temperatura ng hangin sa lugar. Habang ang heat index naman yung nararamdamang init sa lugar na kadalasang mas mainit dahil isinasama dito ang relative humidity o alinsangan sa hangin. Kapag nasa labas ka, tapos sinasabi natin na maalinsangan, so maraming moisture yung paligid. So instead na papawisan ka, hindi na masyadong makakalabas yung pawis mo kasi saturated na yung paligid. Nakasaad sa iba't ibang antas ang heat index, 27 to 32 degrees Celsius o caution na pwedeng makaramdam ng uhaw at pagod. Kapag umabot sa 33 to 41 degrees Celsius, extreme caution na ito dahil pwede ka nang mag-nosebleed at mas mabilis nang mapagod. Pag sumipa sa 42 to 51 degrees Celsius, danger level na ito. Delikado sa mga matatanda, mga mahina ang katawan at yung mga may high blood at pwedeng maging tulay ng pagkahilo. Kung tumaas pa sa mas mataas na 52 degrees Celsius, extreme danger na dahil pwede nang ma-heat stroke. Kakasimula pa lang ng tag-init dito sa ating bansa at masasabi naman natin na ito ay normal na kondisyon dahil nga ito yung ating warm and dry season kung saan ito yung tinatawag natin tag-init na kapag ganito mula Abril hanggang Mayo ay mararanasan natin ang matitinding init. Kaya naman patuloy kami nagmo-monitor dito sa Pag-asa at nagbibigay ng mga babala upang maabisuhan natin yung ating publiko na simula pa lang ito at maaari pa nating maasahan ang mas may init pa na heat index. Hindi pa malinaw kung hanggang gaano kataas ang masasabing sagad na heat index ngayong tag-init. Gayunpaman, payo ng Pag-asa hanggat maaari magtigil sa lilim, gumamit ng pamaypay, demano man o yung mga debaterya. Umiwas sa araw lalo na tuwing tanghali, magsuot ng mga damit na magaan ang tela at tumodo sa tubig, wag sa kape. Mga kape, milk tea, although feeling mo nakaka-refresh pero maganda pa rin talaga yung tubig. Ako si Dano Tingkungko ang inyong saksi. Ngayong buwan o sa Mayo, inaasang sasampahan ng kasong plunder sina dating Senate President Chis Escudero at dating House Speaker Martin Romualdez ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Muli namang iginiit ng kampo ni Romualdez na walang ebidensyang mag-uugnay sa kanya sa anomalya sa mga proyekto kontra baha. Saksi si Rafi Tima. Bumuhos sa mga kalsada ang galit ng taong bayan ng maisiwalat ang tungkol sa umuning mga anomalya sa mga proyekto kontra baha. Ngayong araw, inanunsyo ng Office of the Ombudsman na dalawang dating leader ng Kongreso ang nakatakda nilang kasuhan. Sina dating Senate President Chis Escudero at ang pinsan ng Pangulo na si dating House Speaker Martin Romualdez. We have been seriously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Chis Escudero. Plunder rin ang aming hinahandang kaso para sa kanila. Sina Romualdez at Escudero, kapwa ay nakusahan dati ng pagtanggap ng kickback mula sa mga maanumalya umunang flood control projects sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Actually, narinig nyo na yung istorya. Narinig nyo na yung istorya mula sa mga testigo dati sa Senate. And if you think about it, there was a conspiracy to commit plunder. I think we can put everything together. Ang plunder ay seryosong kaso ng pagnanakaw ng halagang hindi bababa sa 50 million pesos. Non-bailable ito kapag malakas ang evidence of guilt at sa ilalim ng Anti-Plunder Act ay may parusang reclusion perpetua o hanggang 40 taong pagkakakulong. Sa pagtataya ni Remulla, may isasampang kasong plunder sa buwang ito o sa Mayo. Kinukumpleto na lang daw ng Office of the Ombudsman ang mga kailangang dokumento. Ayon sa kampo ni Romualdez, handa silang sumunod sa proseso ng Office of the Ombudsman kapag sinimulan na ang formal na proseso. Umaasa raw silang susundin ng Ombudsman ang panuntunan na kanyang mismong nilagdaan
na itutuloy lamang ang mga kasong may reasonable certainty of conviction. Nais daw nilang idiin na hanggang sa ngayon, walang ebidensyang nag-uugnay kay Romualdez sa anumang ghost at substandard na flood control project. Tiwala raw silang mareresolba ang issue batay sa ebidensya at due process at hindi sa pamamagitan ng pamumulitika o espekulasyon. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ni Escudero, pero dati na niyang itinanggi ang mga alegasyon na nakinabang siya sa kickback sa flood control projects. Bukod kina Escudero at Romualdez, marami pa raw ang madadamay kabilang ang mga nasa ehekutibo dahil ang inihahanda nilang kaso may kinalaman sa pagbuo ng budget. Sa ngayon, nakatuon daw ang atensyon ng Office of the Ombudsman sa taong 2024 at 2025. Pero hindi raw malayong aabot ang kanilang investigasyon hanggang sa nakaraang administrasyon. It can go back to as far as the time of Speaker Velasco. Kaugnay ng kanilang isinasagawang paghahanda sa pagsasampa ng mga kaso, nakatakda raw isang pina ng Ombudsman ang mababang kapulungan ng Kongreso para makuha ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga kongresista at mga opisyal ng Kamara. Babala ni Remulla, huwag daw sanang ulitin ng Secretary General ng Kamara na tanggihan ang kanilang subpina tulad ng ginawa nito sa paghingi nila ng SALN ng opisyal nilang kinilalang si Sofonias Gabonada. Ang rango niya yata ay Deputy Secretary General at ito po itong call sa mga plunder cases din. Banta ni Remulla, kapag hindi nakuha ng Office of the Ombudsman ang hinihinging SALN ngayong linggo, ay ipasususpindi niya sa pwesto si House Secretary General Cheloy Garafil. Public notice lang po. Susunod na gawin pa sa amin to ng Kongreso, I will cite the Secretary General in contempt. At hindi ko may papayag na baliwalain nila ang Office of the Ombudsman. Magkasubukan na po ang ating legal system kung ito po ang kinakailangan. Dagdag ni Remulla, I'm warning the Secretary General, do not do this again. We will cite you for contempt and we will suspend you, if not remove you from office. sa kasalukuyan sina dating Senador Bong Revilla at dating Congressman Zaldico ang pinakamalalaking pangalan ng mga public official na nakasuhan dahil sa flood control scandal. Rafi Tima ang inyong saksi. Sa isang pahayag, sinabi ni House Secretary General Cheloy Garafil na malaki ang paggalang ng kanilang opisina sa Office of the Ombudsman at sa mandato nito. Ayon kay Garafil, sa ngayon ay tuwing Martes at Miyerkules lamang ang on-site na trabaho sa Kamara alinsunod sa utos na magpatupad ng work from home bilang pagtitipid sa enerhiya. Wala raw silang intensyong magpakita ng kawalan ng paggalang o umiwas sa pagtugon. Ang lahat ng opisyal na komunikasyon ay kanila raw aasikasuhin nang naayon sa mga tuntunin at may buong paggalang sa institusyon. Sinisikap pang makuha ng GMA News ang pahayag ng isa pang opisyal ng Kamara na si Sofonias Gabonada. Isang panibagong mungkahi para sa agarang tigil putukan ang isinusulong ngayon sa gitna ng mahigit 5 linggo ng giyera sa gitnang silangan. Nagbigay rin si US President Donald Trump ng bagong deadline para makipagkasundo ang Iran. Saksi si Chino Gaston. Madaling araw kanina muling namataan ng mga missile sa himpapawid ng Tel Aviv at iba pang bahagi ng Israel. Hanggang umaga, umalingaw-ngaw ang mga sirena. 4 na bangkay ang na-recover mula sa isang residential building na tinamaan ng Iranian missile kahapon sa lungsod ng Haifa. Tinamaan din ng airstrike nitong weekend ang isang oil refinery sa Bahrain. Ang Israel gumanti ng airstrike at nagbandang sisirain ang infrastruktura ng Iran at isa-isang pupuntiryahin ang mga lider nito. Inako din ng Israel ang pagkakapatay sa pinuno ng intelligence organization ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran, bagay na kinumpirma ng state media nito. Mahigit 5 linggo na ang gyerang napaulat na kumitil na mahigit 5,000 sa Middle East at nagpasipa sa presyo ng langis sa iba't ibang panig ng mundo. Nagbabala si US President Donald Trump sa Iran, bobombahin ang energy at transport infrastructure ng Iran kung hindi sila makikipagkasundo o bubuksan ang Strait of Hormuz sa Martes. Sa isa pang post, nagbigay siya ng eksaktong oras, alas 8 ng gabi, Eastern Time, o alas 8 ng umaga ng Miyerkules, oras sa Pilipinas. Ayon sa isang source ng Reuters, may isinusulong na plano para sa agarang tigil putukan na susundan ng mas malawak na negosasyon sa loob ng 15 hanggang 20 araw. Kausap daw ng Army Chief ng Pakistan, sina US Vice President J.D. Vance, Special Envoy Steve Witkoff
at Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi. Sa ilalim ng Anyay Islamabad Accord, magkakaroon ng pinal na pag-uusap sa kabisera ng Pakistan na Islamabad. Kasama sa posibleng maging kasunduan ang pangakong hindi gagawa ng nuclear weapon ng Iran kapalit ng pag-alis ng ilang sanctions at pag-release ng frozen assets. Ayon naman sa Foreign Ministry ng Iran, may mga demand at posisyon ng Iran batay sa interes nito at ipinarating ito sa pamamagitan ng mga intermediary. Dagdag nila, hindi akma ang negosasyon sa mga ultimatum at pagbabanta. Wala pang tugon ng Amerika sa mga napabalitang plano para sa ceasefire. Ayon sa Department of Migrant Workers, maraming OFW ang hindi makabalik sa Middle East dahil sa patuloy na bakbakan. Gumagawa pa tayo ng talaan in terms of kung sino yung mga hindi makapanumbalik. Galing ako sa Middle East at meron talaga mga sektor na apektado. Hospitality sector, transport, restaurants, at pati construction nga eh. So, sila muna ay inaabisuhan natin, wag muna magpatuloy kung wala naman dadatnan na mga trabaho sa abroad. Meron din kasi mga pinapauwi. Isa sa mga tulong ng gobyerno ang bayanihan para sa balikbayang manggagawa na layong bigyan ng ayuda at tulungang magnegosyo ang mga hindi makaalis ng OFW. Ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Ipinasapina ng House Justice Committee si Ombudsman Jesus Crispin Remulla para humarap sa pagdinig ng komite sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Inatasan si Remulla na isumite sa April 14 ang certified true copies ng SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Duterte mula nung pumasok siya sa serbisyo publiko. Bukod sa 2022 hanggang 2025 kung kailan vice-presidente na si Duterte, saklaw din ng subpoena ang 2007 hanggang 2010 kung kailan vice mayor pa siya ng Davao City. Ganyan din nung mayor siya ng lungsod noong 2010 hanggang 2013 at 2016 hanggang 2022. Nakasaad sa subpoena na maaaring managot sa batas si Remulla kung hindi niya susundin ito. Ay kay Remulla, natanggap na nila ang subpoena at handa silang sundin ito. Nag-abiso ang Department of Agriculture na mas mainam kung may online appointment sa pagbili ng 20 pesos kada kilo na bigas. Pero may online appointment man o wala, basta kabilang sa mga benepisyaryo, makakabili naman ng bigas. Saksi si Ian Cruz. Anong oras na kami? Naunan lahat! Ayusin niyo kami lahat! Tumaas ang emosyon sa pila ng mga mag-walk-in para sa benteng bigas sa tapat ng Bureau of Animal Industry ng Department of Agriculture sa Quezon City kanina. Ang iba sa kanila, 1:00 o 2:00 pa ng madaling araw dumating sa lugar. Napuna nilang may mas mabilis na nakakapasok sa compound ng bai. Sila pala, yung mga may online appointment. Ayon sa isa sa mga marshal sa pila na taga Food Terminal Incorporated, hindi sila nagkulang sa pasabi sa publiko na mas mainam ang magpa-online appointment. Meron pong post po sa Kadiwa, sa Facebook page po ng Kadiwa. Mga last week pa po yun. Kailangan mag-online? Opo. Kailangan po magpa-online appointment na. Nakasaad sa post sa Kadiwa noong April 4 na simula April 6, ipatutupad na ang appointment system. Hinihiling din nila na iwasan ang pagpila ng sobrang aga. Kanina, nasa 500 ang may online appointment. Kabilang ang senior citizen na si Nelia Galan. Nakafollow po kasi ako sa Kadiwa, tapos inopen ko lang po yung link. Kaya ganun po. Malaking tulong. Kung hindi ito nakakatulong, hindi dagsa ang tao sa kamahalan ng bigas ngayon. Pero para mapagbigyan na rin ang ibang nasa pila, 500 tao ang pinayagan kahit walk-in. Isa sa kanila, ang 72 anyo sa si Mila Bailes na 1:00 ng madaling araw pumila. Wala naman po kaming magagawa dahil napakamahal ng bigas. Kaya nagtsatsaga na lang kami. Para sa amin may edad na, napakahirap talaga yon. Katulad ko, may mga sakit ako. Napipilitan ako dahil siyempre kailangan dahil napakamahal ng bigas. Bukod sa mga may online appointment at mga pinayagang mag-walk-in, may ilan pang hindi na pagbilhan kanina pero inilista sila para payagang makabili bukas. Sabi ng Department of Agriculture, nasa 1,000 slot ang pwedeng makabili ng murang bigas sa bawat araw sa outlet ng benteng bigas sa bai. Paglilinaw ng DA, may online appointment man o wala, basta kabilang sa mga benepisyaryo makakabili ng benteng bigas. Pero mas mainam kung may appointment. Pwede parehas. Pwede silang pumila, pero wag na silang pumila nung gabi.
ma-accommodate naman sila doon sa umaga para hindi kailangan nila matulog doon. Basta nabigyan sila ng number, irerespeto naman yun doon sa ating pagbilihan. Ang benteng bigas nakalaan sa mga benepisyaryo ng 4Ps, PWDs, senior citizens, solo parents, magsasaka, mangingisda at PUV drivers. 10 kilos lang kada araw kada benepisyaryo at 30 kilos naman sa loob ng isang buwan. Ayon sa DA, nananatiling matatag ang supply at presyo ng bigas sa bansa. Ang regular milled rice nasa 35 to 45 pesos kada kilo. Ang well-milled rice umaabot sa 40 to 48 pesos per kilo. At ang premium rice nasa 50 to 60 pesos per kilo. Pero may inaasahan kayang taas presyo sa gitna ng panibagong mega oil price hike bukas? I cannot say that. Siguro kung magtaas, hindi na ganun kalaki dahil hindi naman, kumbaga yun lang naman yung dahilan ng cost. Yung ating nabibili ngayon. Ian Cruz ang inyong saksi. Pinaghahandaan ng ilang lokal na opisyal ang pagpapatupad ng pinahigpit na pagbabantay sa mga menor de edad na lumalabag sa curfew. At babala pa ni Interior Secretary John Vic Remulla, tututukan din ang mga nagiinuman sa labas, gayon din ang mga nagbividyoke paglagpas ng alas 10 ng gabi. Saksi si Katrina Son. Enhanced curfew ordinances para sa mga 18-year-old and below. Ibig sabihin, mula 10 p.m. hanggang alas 5 ng umaga ay bawal nang gumala sa kalye ang mga kabataan. Isa umano ito sa tututukan ngayon ng DILG at ng pulisya. Bawal na kayo sa kalye after 10 p.m. Umuwi na kayo sa mga bahay nyo. Okay. Yung mga rugby boys dyan, yung mga geng-geng dyan, yung mga gago sa kalye dyan, magtago na kayo, umuwi na kayo pag 10 o'clock. Uhulihin namin kayo. Kasama raw ito sa hakbang na kanilang ginagawa para masiguro na ligtas ang ating bansa. Dagdag pa ni Remulla, kapag kinakailangan umano talagang lumabas ng menor de edad, kinakailangan nilang magpakita ng proof of employment o proof of education. Dahil dito, agad nagsagawa ng pagpupulong ang mga taga-barangay Kulyat sa Quezon City. Isa sa mga pinag-usapan nila rito ay ang pagpapaigting ng kanilang ipinapatupad na curfew o kung tawagin nila ay disciplinary hour. Mas maganda po dahil national na ang nagsasabi nito. Mas magkakaroon to ng ngipin. Pag 10 o'clock dapat wala ng mga batang nakakalat sa lansangan. Isa rin daw sa ginagawa nila ngayon ay ang 24 oras na pagmomonitor sa mga CCTV ng barangay. Dito, nakikita raw nila kung may mga hindi sumusunod sa curfew. At halimbawa po, may mga bata na naglalaro dyan, past 10 o'clock na, ilo-localize po yung ating public address system. So, sasabihin, tatawagan ng pansin, o yung mga bata dyan, naka-white na sando, naka-black na short, umuwi na kayo. Bukod dito, tuloy-tuloy din daw na ginagawa nila ang pag-iikot sa kanilang lugar para masiguro na lahat ay sumusunod. Pabor din naman ang ilang mga kababayan nating nakapanayam ng GMA News sa pagpapaigting ng curfew sa mga menor de edad. Lalo na at may ilan umanong mga kabataan na nababarkada at gumagamit ng iligal na droga. Yung mga bata nga naghamog dyan. Oo, ang dami. Nagsusolving kahit gabi. Oo, kahit saan natutulog dyan. Oo, ang dami. I think it's a good idea para malesen natin pati yung mga minor-related na accidents. Tsaka yung mga magandang idea po siya. And at the same time, siguro panatag yung mga magulang na andun yung anak nila sa bahay. Pabor ako doon sa curfew na yun, pabor ako doon. Pero dapat naman, tinan nila yung mga lansangan dito, ang daming nakakalat na mga batang gala na nagra-rugby dyan. Bukod sa curfew, mahigpit din sa mga umiinom sa kalsada. Kaya sabihan ko ang lahat, pasensyahan tayo. Pag kayo mag-inuman sa kalye, uhulihin namin kayo. Gayon din sa mga pakalat-kalat sa kalye na walang damit pang itaas. Ang mga nagbibidyo titiyaking walang lalampas ng alas 10 ng gabi. Kung ayaw nyo matulog, magpatulog naman kayo. Patulugin yung mga kapitbahay nyo. Ako si Katrina Son, ang inyong saksi.